Martes mga dre. 1 week na tayong hindi ko makain ng kahit maliban sa karne. At karne ng bakang pangkaraniwan mga dre, no. At day 7, paano ba? Medyo nangihina ako ngayon mga dre, no. Kaninang umaga pagkapasok ko medyo inaantok-antok pa ako. Iniisip ko kung saan ako nagkakamali mga dre, no. Pero kinumpara ko yung kinakain ko nung mga first day kumpara ngayong day 7. Siguro for the 2 nights mga dre, no. For the past 2 nights yung kinakain ko parang nabawasan ng fat yung diet ko. Hindi katulad ng mga unang araw, talagang mag-grease, ma-fats, talagang high fat content mga dre, no. Yung diet ko, high fat diet. Tapos nung huling 2 gabi nga, hindi masyado. Kaya siguro naisip ko na baka yun yung dahilan. Kaya parang hindi hinang-hina mga dre, no. Parang inaantok ako na parang yung pakiramdam ko nung nagkakanin pa ako. Ganun yung pakiramdam ko mga dre, no. Hindi katulad ng mga nakaraang araw na yung stable yung pakiramdam ko, stable yung energy ko kahit hindi ako masyado kumain, kahit walang snack. Ganun pa rin yung nararamdaman ko. Parehas lang. Kaya mag-a-adjust uli ako ng mga dre, no, nung diet. Dadagdagan ko uli ng fats kasi yun nga ang sabi mga dre, no, pag nanghihina ka, kulang ka sa fats. Ngayon kung sumasakit yung ulo mo, baka dehydrated ka. Alin lang sa dalawa mga dre, no. Hindi naman ako sinasakitan ng ulo ngayon. Hindi katulad nung una, first 2, 3, 4 days, yan, sinasakitan ako ng ulo niyan. Ang pinakamatindi is yung 3rd day, yung pangatlong araw. Ngayon wala nang ganun mga dre, no. Hindi na ako nakakaramdam ng sakit ng ulo. Medyo yun, parang nagugutom ka lang kasi konti lang ako kumain mga dre, no. Kasi nga dahil sa high fat diet, yung madaling makasawa. Kaya pakunti-kunti lang ako kumain. Pero hindi pa rin ako pumapayat. Ina-expect ko na papayat ako mga dre, no. I mean, hindi pa ako nagbabawas ng timbang. Ina-expect ko na mababawasan yung timbang ko. Pero na-realize ko lang na hindi naman ako ganun kataba mga dre, no. Para magbawas pa ako ng timbang, masebo ako sa katawan, may mga bilbil ako. At sana mga dre, no, yun yung mawala, di ba, mapalitan ng muscle kasi nga yun, fats na yung ginagamit natin na energy, hindi na carbohydrates, so kaya yung glucose mga dre, no, yung sugar. Anyway, hindi naman ako nasisiraan ng loob. Kumbaga antok-antok lang ako mga dre, no. Baka kulang yung nakakain kong fats kumpara dun sa ginagamit ko, lalo na yung trabaho ko mga dre, no. Kumbaga physically demanding. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, pero physically demanding siya. Kaya yun, siguro ganito yung pakiramdam ko. Pero I'm still feel good mga dre, no. At malakas pa rin yung pakiramdam ko kahit nanghihina ako. Birthday boy. Ilan taon ka na rin? 25. Uy. Ganun pa rin? Wala na yung 70%. Change location. Nandito kami sa Labal. Nahanap namin yung nakikita ko sa Facebook palagi na Texas style barbecue house. Yun, oh. Jack Plat Barbecue. Kaya palang kainan dito. Naisip ko ngayon lang ako nakapunta rito mga dre, no. Ang naisip ko rito, yung parang parang molito. Ang daming kainan na pwede pagpilian, diba? Birdhouse.
Ayos ah. Pang ano lang talaga rito, no? Hapon na nagbubukas. Oo. Sarap ng hangin, no? Mainit pero malamig ang himoy ng hangin. Sarado pa. Sarado pa. Sarado pa. Yun. Kaya na rin. Wala stick. Ang dami. Di ba? Ang laki ng sides nila. Ha? Ay, wala pa ano. Ano pala yung kutsara tinidor eh, no? Meron dyan? Wala dyan. Ang laki ng size nila, di ba? Pambi. Ano mo gusto dalawang tao to, no? Mais là, le... Bah écoute, on a plus qu'une mégane, on a Justine, on a Burger patty, pwede rin naman. Nakakatakam. Ano to? Mac and cheese, french fries, coleslaw, meron pang hamburger. Yung hamburger mukhang nakakatakam, kainin mo na rin. Ano? Baka pa. Natatakam ako mga dre, no? Ayun pa rin, no? Ubusin mo na yun. Basog na rin ako yung meat, oh. Ang lamig na mga dre, no? Hangin, ang lamig ng hangin, no? Kukunin namin yung passport niya ngayon, mga dre, no? Kasi galing nga kami sa labas. Palagi mo dumaan sa bahay yan sila? Hindi. Na sila nag-email. Kasi dito minsan mga dre, no? Pag importante yung sulat o bagahe mo, hindi nila iiwanan sa tapat ng bahay mo. Kasi nga baka manakaw. Ang gagawin nila, may ilalagay silang note sa pintuan mo na pick upin mo yung package mo, yung sulat mo dito sa ano, sa post office. Kaya yun ang pupuntahan namin ngayon. Diyan kami kumakain, 'di ba? Dito lang ang post office sa Jan Kutu. Saktong-sakto. Birthday niya ngayon, no? Makukuha niya yung passport niya, di ba? Ang blue passport, panis. Sa akin, wala pa eh. Nauna pa ako kumuha sa kanya. Pero mauna niya pang makuha yun sa kanya. Baka may nakasilap pa ba ho? Baka may nakasilap pa ba ho? Hindi dito. Pag nakasil dito, di ba? Wala eh. Saka sulok-sulukan. Yeah, nasakyan na. Ano na may kasamang dokumento? Ano kailangan mo? Dental Plus? O pala, Dental Plus. Ano tayo Dental Plus? Excited? Blue passport? Excited ka? Katunayan na isa ka ng ganap na Canadian. Noong mga nakarang araw hindi mo mapili, no? Parang wala lang, di ba? Oo.
Kasi wala pang ano eh, wala pang passport mga Dre, no? Kaya hindi pa masyadong maramdaman. Baka nandito na. O kaya doon sa, ito nandito. 7. Ito ba yung maganda? Ito na lang. Glide. Oo, mura to eh. Makapal, ito yung makapal. Parang ano 40. Ito 50. Oral B. Mas mura yung Oral B. Kasi 50 yards to eh. Yung 40 lang eh. Diba? Oh, 50-55 yards. Ito na lang. Panis. Hindi. Diyan lang ako tumitingin eh. Yung mga nakasale pala dito. Saan mo? Dito lang ilalagay pag nakasale. Oo. Mga mumurahin lang naman dito. Hindi na. Bayaran ko lang to. Yun nga mga Dre, no? Kahit sabihin nag-o-taking ka na, wala naman eh, no? Hindi mo ma-feel. Hindi mo ma-feel na Canadian citizen ka na mga Dre, no? Parang ano, yung normal pa rin, yung ganon. Buti pa yung PR, parang may nahawakan ka. Buti pa yung PR, para may nahawakan. May card ka, diba? Oo. Kasi, nung o-taking namin mga Dre, no, ginunting-gunting namin yung PR namin. So, basically, wala kaming dokumento rito sa Canada. Parang ano, wala, yung certificate lang online. Oo. Yung certificate online, tsaka yung ano pala. Alam ba yun yung document na OTOP OTOP certificate? Yun lang. Oo, yun. Pero kahit na parang baliwala rin, di ba? At least ngayon, may Canadian passport ka na. Sakto, di ba? Sa birthday mo pa. Ganda ng regalo, no? Gaya nga sabi ko mga Dre, no? Ganda ng regalo sa birthday namin dalawa kasi parehas kaming na citizen. Nauna na siya magka-passport sa akin kahit nauna akong kumuha sa kanya, di ba? Buksan nga. Meron ka ba akong salamin? Hindi. $5 to. Tama po ito. Siguro pag importante ganyan ginagawa nila, no? Pag wala sumagot sa bahay. Kailangan kasi ng signature. Wala, pero mahal eh, no? Iba yung design. Panis. Pati yan? Pa. Panis. Canadian ka. Isa ka nang pagganap na Canadian. Ganun mga passport mo rin sa ano? Pang thumbnail ko. Isa ka nang ganap na Canadian. Parang ID yung ano. Yung passport. Oo. Parang malaking ID. Pakita. Oo nga, no? Ba? Parang malaking ID. Oo nga, no? Parang Ang PR. kapal. Ay, mga Andre, no? Ang kapal niya ito. Oo nga. Ano? Diba? Tingnan nyo kung, para ma-ID lang ngayon kung gaano kakapal mga Andre. Card Ayan, talaga. no? Yung card talaga, plastic card. Ayan, no? Di ba? Wala, step panis. Di ba? Tama ba? Tama ba yung pangalan ko? Oo nga, no? Mali pa. Panis. Nationality. Canadian. Canadian na mga Dre, di ba? You know, parang ID na eh. 10 years pala. 10 years na kinuha mo. 34 mag-isa ba? 10 years. 2024, talagang diba? Oo, laminated talaga rin. Talagang hindi mo mapepeke na to. Inipit nila yung gawang papel eh. Oo, talagang ano na eh. May ganyan pa sa likod, oh. Oh. Saka may ano yun eh, pag yung light na ano, Oo. may mga design. Galing, oh.
Oo. Pwede ka na maglapas-pasok sa Japan niya. O sa Europe. Di ba? Pera na lang ang kulang. Kung kailan nila inisyo, no? Doon mag-expire. Hindi ka tulad sa atin na parang ano. Kailan mag-expire yan? September 5 nila parang training siguro. Okay. Tapos September 6 nila Hindi kung kailan ka nag-apply, no? Oo, hindi. At saka di ba minsan kadalasan malapit sa birthday mo? Oo. Siguro, anong nakikita mo pinakamalaking advantage na may Canadian passport ka? Makapunta sa mga, yun, sa bansa lang. Kung saan, no? Oo, sa bansa lang. Hindi mo kailangan sa visa. Ako din, yun naisip ko, no? Sa bagay, pag nandito ka naman, medyo madali lang mag-guys ng visa eh. Madali lang kumuha eh. Pag residence ka. Bawas gastos ka na, ganun. Tsaka abala, bawas. Gastos tsaka abala. Siyempre, pag kukuha visa, di ba? Siguro mga 100 plus din yun. Pero nung permanent resident pa lang kami mga treno, madali rin lang kami nakakuha ng ng US visa. Saglit lang. Walang tanong-tanong. Walang mahigpit na tanong. Basta alam nilang residente ka rito. Na-issuean kami ng 10 years mga treno. Hindi ko na nga pinalagay yung mga visa ko dito eh. Kasi baka tumagal pa eh. Pwedeng ganon? Oo, pwede kong... Alam ko pwede yun eh. Di ba yung US visa mo sa trabaho, di ba? Oo. Anong class ba yung mo ron? Dalawa yun eh, B1 pati D1 ba yun? B1 tsaka D1. Yung isa, tourist. Yung isa, pwede akong magtrabaho doon, 10 years din. Pwede ka magtrabaho sa US? Yung D1? Oo. Working visa yun eh. Talaga? Pwede ako doon magtrabaho doon 10 years. Sayang naman. Pamali mo, gusto magtrabaho sa US. Pwede ko ata ipalipat dito yun eh. Basta magpapa-appointment ako sa US Embassy. Kasi ano lang naman yun, di ba? Didigitan lang nila. Oo. Canadian. Ano lang card? Nakala ko papel lang. Sa bagay, hindi mo masyadong Hindi siya malulungot. parang ID Parang talaga. malaking PR lang. Malaking PR card. Parang malaking PR card mga dreno, tapos dinigit sa passport. Ano ang tawag dyan? Paano ba? Ano pa bang dapat mong, kung Canadian ka talaga, di ba? Ano pa dapat mong maramdaman? Yung nararamdaman ng ibang Canadian na proud sila kung saan sila nanggaling. Di ba? Canada, safe, malakas na bansa. Parang gano'n. Parang hindi ka na masyadong ka-questionin kung pupunta ka sa ibang bansa. Ganun. Yung gano'n. Alam nila Canada yan. Ganun. Ayun, maganda no? Inaantay ko na yung sa akin para ano, kumbaga, parang yun yung ayan yung, anong tawag dyan? Last step mo na yun. Last step, tsaka ayan yung totoong patunay na ganap na Canadian ka na, yung hindi yung di ba? Yung oath wala eh. Hindi yung certificate, certificate of or Canadian certificate. Hindi yun eh. Ang totoong mga dreno. Paghahawak mo na yung passport. Paghahawak mo na yung passport mo. Parang yun na. Doon mo na ba naramdaman? Nung certificate lang, wala lang eh. Parang pag hinarang ako ng polis, parang kakabahan ako kasi wala akong mapapakita eh. Wala pa rin eh, no? Pero pag passport na, pag may passport ka na, medyo matibay-tibay ka na, no? Parang, ayun yung final step sabi niya mga ganyan. Pero yung confirmation na yun yung confirmation na totoong Canadian citizen. Panis. Ang galing naman, di ba? September 10 sakto. Hindi mo makakalimutan yan. Okay, naantay ko pa sa akin mga Andre, no? Bakit? Malapit na din sa'yo, di ba ngayong month? 19?
Depende sa pangangailangan mo sa passport, yung gagawin nilang proseso mga dre, no? Kasi nauna ako mag-apply kaysa sa kanya. Pero dumating na nga yun sa kanya kasi gagamitin niya na yung passport niya. Ako, hindi ko pa naman gagamitin kaya late na ako mga dre, no? May iba-iba kasing timeline yun. Tatanungin ka bago ako magpa-schedule. Parang, kailangan mo ba 5 to 10 days na process? Or, parang yung 30 days, di ba? Kung wala kang mang gagawin, yun yung kukunin mo, 30 days. Pero kung mas kailangan mo pa, for example, next day mo kailangan, pwede naman. Kaya lang, magbabayad ka. May extra bayad, parang 60 ata. Yun, may $60. bayad. Pag rush, may bayad na $60. Tsaka depende sa, yun nga, sa pangangailangan mo sa passport, kung saan ka pupunta na opisina. Kasi pwede kang magpasa sa Service Canada kung hindi urgent yung pangangailangan mo sa passport. Kung urgent naman, kailangan pumunta dun sa office na dito sa Canada na kung saan passport lang talaga yung pinoproseso nila. May isang, yung napuntahan ko yung office ngayon, parang lahat doon ng rush lahat. Like parang 10 days, ganun. Ay, Parang 2 weeks, parang 2 weeks lang lahat ng process. 2 weeks pa baba. Ilang ano ba yung pinabot sa iyo? Ilang araw? 20, ano ba ako kumuha? Ano ba kumuha? Ngayong month lang ba? Hindi, last month. Siguro mga 2 weeks lang. Bilis, no? Bilis nga, no? Oo, 2 weeks lang kasi. 2 weeks lang. 2 weeks lang. Buti ko hindi na ako pinagbayad kahit ganun kabilis eh. Kumbaga ina-adjust din nila yung pag-process nila kung kailan mo kailangan. Nakadepende nga sa pangangailangan ng mga dano. Pag kailangan mo na agad. Pero akala natin magbabayad ka, di ba? Oo, akala ko din magbabayad ako kasi nga dahil urgent, rush. Parang gusto ko na rin i-rush kasi nga parang ma-secure mo na. Kung may magkaroon ng problema, at least may kita mo agad. Pero sabi nila, wala naman daw. Hindi, pag kinuha nila yung papel mo, ibig sabihin, okay na lahat yun. So, dyan mga dre, nagtatapos ang masayang kwento ng Canadian, ng pagiging Canadian. Hindi nagtatapos mga dre, no? Dyan nagsisimula ang masayang kwento na maging Canadian citizen. Tapos ka na sa permanent resident. Yun, no? Tapos ka na sa permanent resident. Panibagong yugto. Panibagong buhay. Pwede ka na bumoto, no? Oo. Boboto ka na. Papadala ka na ng email, tatawagan ka na. Dito pala mga dre, pagbotohan, medyo aalahin ka nila, papaalalahanan ka nila. Talagang personal ka nilang kukontakin. Sa bagay, hindi naman kumbaga madali dito eh. Walang pila. Parang may oras, di ba? Saglit lang dito magboto. Hindi katulad sa atin na mabala ka talaga ng kalahating araw. Tapos sobrang flexible pa, diba? Kung gusto mo bumoto next week. May pre-election na tinatawag, no? Hindi pa election nagbobotohan ng mga dre, may ganun dito eh. Alright. Ang galing, di ba? Home na tayo. Canadian citizen. Ayan ang katibayan. Pinipirma mo ba yung passport mo? Sa atin pala yung pirma nandito sa harap. Patingin? Kung saan? Di ba dapat nandito yung pirma? Oo, sa'yo. Nandito. Okay. Kailangan sign pen pang pirma mo dyan. Kailangan mong pirmahan yan. Ano yung dokumentong nakalagay na isa? Wala, ito lang. Yung parang check mo lang. Okay. Yung details. Okay, sige. Galing, di ba? Apakaswerte. Ano ba sabi ko? Ano bang sabi ko dati? Ano bang worst? Parang worst year sa amin na nandito sa Canada. 2022 yata, mga dre, no?
para sa amin worst na may nangyaring may mga namatay ba sa family members, diba yung ganon. Pero ito naman yung pinakamagandang taon ngayon sa amin mga dreno, kasi nga na citizen kami na rin. Pagkatapos inaantay ko na lang, naipasa ko yung papel nila nanay, naimbitahan ako na makapag-apply sila nanay ng pagka-PR mga dreno. Kaya isa to sa magandang taon, highlight ng taon sa buong buhay ko mga Drea. Buong buhay ko. Isa tong taon na to sa may pinakamagandang nangyari sa amin, sa pamilya mga Drea. At dahil diyan lagi akong thankful sa Panginoon mga Drea. Actually lagi naman akong thankful araw-araw. Kahit meron, kahit wala mga Drea, lagi ako nagpapasalamat. Diba? Sabi nga nila, mas masaya ang taong mga nagpapasalamat kesa nagpapasalamat dahil masaya. Nakuha ko rin. So thank you mga Drea. Thank you palagi at maraming salamat.